okay na yung stock na preno. Pero syempre gaganda lalo pag nagpalit ka ng Brembo Brake Master. Wala nang mas gaganda pa sa Brembo. Ang sarap ng pakiramdam eh, no? Ang tibay-tibay ng pakiramdam eh. Ang tibay din kasi ng presyo. Magkano po sa 698 mono? Parang di ko nga yata abot ah. Sarap eh oh. Very stable. So, pakiramdam sa kanya parang naka 2-stroke pagka pumalo yung RPM niya. Sumasabay na kagad yung torque. So ayan, what's up mga katingin? Ang gamit natin ngayon itong exciting VS400. Ito yung kakaswap lang natin. So ngayon, diretso tayo ng Access Plus para bumili ng oil filter ng Italjet Dragster 200 natin. Yan, matagal ko nang alam yung Access Plus pero ngayon yung first time kong papasok sa loob. Kaya medyo excited ako kasi finally makakapasok na tayo. Kasi naman wala naman akong Ducati. So anong gagawin ko doon? Pero nagkaroon tayo ng Italjet Dragster. Isa sa mga units nila na binibenta doon. So meron na tayo ngayong reason para pumasok. Ayun na. Ano pala? Oil filter ng Dragster 200. TFT ka naman dyan? Ayaw mo ba TFT? Kano po yung TFT? 17K. Ito sold na to. Grassini Racing. Itong isa, ganda ng kulay na magso. Pwede pala yun, yung kulay. Sold na rin. So yung sa atin, papalagyan natin soon ng ganito. All-ins. Ito yung TFT niya. Hindi lang TFT. So mga 17 plus para maglagyan ng TFT. Yun na lang kulang natin, no? TFT display para pogi, no? Tapos may tinda rin sila dito, Acra exhaust. So dalawa na in-order natin na oil filter. Tanong na rin natin kung may mushroom filter nilalagay dito. At yata accessories din yata to. Carbon na tire hugger. Pogi, no? Dito yung mga mga grips. Ito yung gamit natin eh. Kabilaan. Dito pa may preno. Akusato. Parang siyang Brembo. Yung mga exhaust pang Dragster. Maganda. Bigat din. Tapos yung mga accessories ng Dragster. Ayun na pa. Ayun. Lit lang ah. Opo. Anong brand po ito? Italjet rin lang yan, sir. This original, no? Apo, original yan, sir. Bayad pala. Wala nagbabayad. Tingnan muna tayo dito. Oh. So dito yung ito yung Monster 937 SP. So kumukha pa rin niya yung Monster niya yan. Ito yung Mono 698 Mono. Pangarap ko dati. Ang galing ng kulay, no? Matte white. Parang dumihin. Kailangan to. Naka ceramic or PPF. Multistrada B4 RS. Ito yung pinakamatulin na sport touring sa lahat. 200 horsepower ba to? Kasi usually mga sport touring mga 160, 150, diba? Tapos yung caliper niya, ito yung bago. Kulay red. Ay, hindi pa. Styliman na ginawang red naka powder coat. Pati yung likod, kulay red. Ay, hindi pa red. Marchesini Forge. Mags. Yung B4S. Pagka B4S, electronically controlled na yung suspension. Tapos naka Brembo. Ganda yung naka 4-pot yung likod. Likod niya naka rin. Electronically controlled na rin. Gran Turismo. Naka siya. Spring. Valve spring. Tsaka tong isa. Rally naman to. Pag rally, naka spoke. B4S din pala naka spoke. Pag rally, alam ko, mas mataas yata yung suspension. Yung B4 RS ay naka Desmodromic kagaya ng mga Panigale. Alam mo, no? Piega 452. Ang ganda. Kakaiba. Pero yung headlight niya parang sa NX 500. Tsaka sa Hornet 500. Piega 452. Mondial ang may gawa. Ano rin yata to? Italian. Galing ng mags niya. Aerodynamic. Astig. Gusto mo maging unique. Medyo matigas lang yung passenger seat. Si rider seat matigas ah. Pirelli Angel GT ng likod. Kakaiba lang talaga. Tapos may winglet siya. Kala ko kanina electric eh. Magkano po sa 698 mono? 845. 845. Tapos yung po, yung Monster 937. Ano ba? SP? 900, sir. 900. Ayun pala. May price list. Plus lang yun. Pero ito yata po, SP yata to eh. Naka-display. 1.2. Ang pwede mo po yung itong mono. Try ko lang kung abot ko. Parang di ko nga yata abot ah. Taas yata. Abot pala. Duli lang ng sapatos. Okay, sir. Bagay. Magaan talaga siya eh, no? Try ko kayo tulak-tulak. Magaan parang mabigat ng konti sa Monster. Try naman natin sa RS. Ngayon pala akong sasakay dito eh. Strada B4 RS. Ay, mas magaan ah. Gaan lang pala na ito. Para mas bagay ito ah. Para mga 450cc lang. Ay, nasa. Thank you po. Okay, thank you. Ayan, so ito yung nabili natin. So, yun na nga. Matupad na yung pangarap ko. Makapasok ng Access Plus. Yak. Goes to show, ang layo na narating natin. Pagpasok ko doon, nakilala pa ako ng pinaka-manager nila. Imagine that, no? So yun, gagamitin natin for today's video ang ating Italjet Dragster 200. So finally, magagamit natin siya. Kasi actually, yung unang bilhin natin na Dragster 200, kung maalala nyo yung kulay black and yellow, nangailangan tayo ng all-in suspension kasi yung stock suspension pala ng Dragster 200 matagtag. So nung bibili na tayo ng all-in suspension na second hand, inalok sa atin ni Sir Joff ang kanyang Dragster. Kinumpit natin, pag na-build natin, ganun din halos ang aabutin. And yung Dragster niya, isa sa pinaka-loaded sa Pilipinas. So that's why, ginawa natin yung buong Dragster
na lang binili natin. Yung Malossi Edition nga, tapos yung yellow naman ay binenta natin. Ito na siya ngayon. Ano siya sa dulo. So simula na bilhin natin siya, hindi pa natin siya nagamit ulit. Parang inuwi lang natin siya, tapos di na natin siya nagamit. Dahil nga, yun yung pinarenovate yung garahe. Tapos marami tayong trabaho, marami tayong content, mga build na tinapos. Nag-Christmas pa, nag-aalaga tayo ng mga babies. So ngayon na yung araw na pinakahantay ko. Siyempre nag-promise ako sa inyo na bibuild natin siya. So ito na yun. So ngayon, para na mailabas natin siya, nasa pinakadulo kasi siya, kailangan natin maglabas ng mga 4 na motor. So unahin natin tong CBR. So walang daan dito. Ang daan dito kailangan sa ibabaw. Mga motor. Labas natin to. Okay. Sa 1000cc, medyo mabigat. Yan. So ito na, malapit na natin siya makuha. Kailangan natin maglabas ng isa pang bike para makuha natin siya. Medyo maskip pa rin kaya sa kabila. Tapos ang problema natin mamaya pagbalik naman, pagbalik na sa loob. Buti na lang, MT-09 magaan. Kaya masarap talaga MT-09 eh. Magaan lang siya. Dito muna to. So ito na siya, the Sleeping Beast. So charge natin yung battery kasi nalobat na rin siya dahil nga ilang months siya hindi nagamit. So ayan na, full charge na siya. Ito yung gamit natin, battery tender, charger. Disconnect na natin yung mga terminals. So ang ganda naman dito kay Dragster, madali lang siyang ma-access yung battery. Tapos makikita nyo meron na siyang nakaabang na OBD port. Kumbaga pang racing talaga para madali kang mag-remap. ABS dito. Ito meron lang siyang 4 na tornilyo rito. So ito lang yung compartment niya, maliit lang. So dito yung passenger seat. So may natin siya ibalik. Try mo natin siya start, maandar pa. Yung susi niya, parang balisong. Naka-trellis frame din siya. Pindot mo rito. Diba? Ayun na, nag-boot up na siya. Alright. So yung gulong niya, malambot. Yun. So ito, sarado na natin yung cover niya kasi okay na yung battery niya. Start na. Kailangan lang wag masyad mahigpit yung mga tornilyo para kung lobat, madali lang ulit ma-access. So dito kailangan mo ng Torx wrench, yung parang flower na maliit para dito sa dalawa dito. Dito naman, sa ibabaw, kailangan mo ng Phillips screw. Ay, mali. One pala muna. Excited eh. So ito, passenger seat, napaka-cute lang. Ito siya nakalagay. Yun. So gasan muna natin dahil napakadumi niya. So ito gamitin natin. Mahal kita, dishwashing liquid. Maganda yan, nagmamahal eh. Kaysa nagmumura, di ba? Para sigurado tanggal yung mga dumi. Tapos lagyan natin ng tubig. So medyo naparami yung tubig natin. Hindi ko sure kung bubula to. Buo natin. So kailangan malambot lang. Malambot lang para di magasgasan. So ito yung nabili natin sa Shopee. Halagang 100 plus yata to. Yung dating gamit kasi natin, medyo mamahalin. Tapos nung tinry natin to, okay din naman. Parang siyang towel pang ligo. Pero microfiber siya. Nakakuha rin naman siya ng tubig. So ibang tubig siguro kung sana lang siya mahulog mamaya pagka nag-travel tayo. Sa problema pag matagal hindi nagamit. Meron pala siya dito USB charger. Tapos yung pipe. Ito yung Malossi pipe natin. Presyo nito isang Honda Click. Ang presyo. Full system na Malossi pipe. Tapos makikita mo dito yung Malossi Black made in Italy. Na 205cc cylinder kit. Big bore kit. Kasi ang stock nito is 183cc. So mabilis ang linis lang tayo kasi late na tayo sa ating appointment kay Yukimoto. Gusto go na yan. So ito nga pala yung mga pyesa ikakabit natin. So first time ko mag-unbox ng Öhlins na suspension. So di sa package ng box meron siyang spanner tsaka mga manual. Ito siya. So ito, second hand na to. Dati na to nakakabit dun sa Malossi. Kasi ito dapat yung bibilin lang natin. Kaya lang, sumama yung buong Malossi edition. Check na rin natin yung isang shock. So yung box, iiwan na natin to kasi masyado malaki. Hindi natin madadala. Shock absorber for Italjet Dragster front. Ito naman yung pangharap niya. So dito, meron siyang kasamang stickers. Tapos may spanners din para ma-adjust yung preload. So ito siya. So unique kay Italjet Dragster, no? Yung front and rear shock niya, parehas. Parehas na pang likod. So ganun siya ka-unique. And then, ito naman yung kakabit nating Reno. Brembo Racing. Original yan. So ito siya. RCS Corsa Corta 16. Ito yata yung pang likod. Maganda naman kasi kay Italjet, naka-Brembo na ang kanyang front and rear calipers. Kaya pag pinartnera mo ng Brembo Master, full Brembo ka na. RCS 17 pala yung harap natin. Tapos dito sa package, meron siyang kasamang stickers. Tsaka ito yung brake light switch. So okay na, let's go. Pa-install na natin siya.
Yun, so immediately napansin ko talaga yung tack suspension niya sobrang tagtag. Kaya naman makikita nyo yung mga bagong units, bagong release ngayon ni Italjet, puro mga naka all-in suspension na. Kasi hindi ka talaga makakatagal dito sa stock suspension. Ganun yung napansin namin. Kaya nung pagkabili namin nung all stock na yellow Italjet, napansin talaga namin na kailangan palitan ng suspension. Pero kagandahan naman sa kanya, kung makahanap ka ng suspension na same size, I think kahit yung mga YSS, Gas Eye, Pro Fender, or kung ano bang suspension nyo, tingin ko pasok din dito eh. Kasi pang scooter na shock naman siya eh. Pero since naka Italjet na Malossi edition na ako, naisip ko na todohan ko na, di ba? Huwag ko nang tipirin, gumastos na nga ako eh. So ang kagandahan dito, mababa ng seat height. Kasi wala naman masyadong compartment eh. Kaya napababa yung seat height. Tsaka yung gulong niya 12 inch lang ang diameter. So sorry, nakakalimutan ko lagi yung signal light eh. So malambot ang ating tire pressure. Sobrang late ko na kasi hindi ko na napahanginan. And malapit lang naman din kasi yung biyahe natin. So isa sa mga disadvantages ni Italjet Dragster ay dahil nga naka hub centric steering siya, limited lang yung steering angle niya. Kailangan para kang big bike, bubuelo ka na kaagad dun sa lilikuan mo. Pero in fairness, yung stock na preno niya maganda na eh. Okay na yung stock na preno eh. Pero ayun, nakasama na yung Brembo Brake Master. Pero syempre gaganda lalo kapag nagpalit ka ng Brembo Brake Master. Wala nang mas gaganda pa sa Brembo. Ganda yung Malossi exhaust. Naka-silencer pa to, pero kita nyo naman, napakabulahaw. So pinag-iisipan ko dito kung papalitan natin ng mushroom air filter na Malossi. Hindi pa ako decided. Ang disadvantage naman niya kasi pag umuulan, pwedeng mabasa. And syempre dahil racing na siya, baka mas marami na pumasok na dumi. Tapos yung riding position niya, upright naman. Ganda ng handling, napansin ko. Very stable. Tapos sa kabila. So dito tayo sa Novaliches Bayan. So shoutout sa mga taga Novaliches. Kamusta naman ang inyong karanasan sa traffic dito sa Novaliches? So pag papasok ang ganyan, kailangan bumuelo. Malaki-laki. And syempre, pinramis ko sa inyo na i-build natin to, di ba? So, gagawin talaga natin. Medyo natagalan lang tayo dahil sa dami nating inasikaso. There's something about automatic motorcycles, especially scooters, na talagang babalik-balikan mo. Sobrang sarap naka-scooter talaga. Soon, siguro, gamitin natin sa racetrack. Pag magaling na tayo, para siguradong hindi tayo kakalat. Syempre, kailangan din natin ng race tires. Sarap eh, oh. Very stable. So pakiramdam sa kanya parang naka 2-stroke pagka pumalo yung RPM niya. Sumasabay na kagad yung torque. So nakita ko yung dyno nito, pina-dyno tune nga pala to. And nakita ko yung result. Ang ganda nung bigay ng torque. Kalagitnaan pa lang ng RPM range niya. Bibigyan ka na kagad ng maraming torque. Maga parang 2-stroke. Mas maganda pa sa 2-stroke eh. Parang drag bike, gano'n. Pero actually gano'n yung 2-stroke. Biglang bigay yung power. Pero actually walang gaganda sa 2-stroke pagdating sa power. Yung kasi for every stroke may power. Ito every other stroke lang ang 4-stroke. Kaya mas maraming RPM ang kailangan mo para ma-achieve yung same torque or same power. So yun, pagdating mo dito sa Commonwealth Extension, hanapin mo lang, ayan, na pala, Yokimoto. Bilis lang, no? Nakita mo rito sa labas, 1980 Blends and Brews Yokimoto. Lit lang, no? Karatula. After katabi ng school, tapos may punong malaki, kaya di siya masyado napapansin. Yun, tayo na. Meron din pala silang tire changer, sakto. Yun, center. Yun. Ganda. Thank you. Dito meron silang ganda ng lounging area, customer lounge. Pwede rin maki-wifi dito. Naka-aircon pa. Tapos pwede pa magkape. Pogi na, wala na yung rito. Ang itim. May lagayan din siya na side mirror pala, Pero siya. Naisip pa nila yun, para street legal. Ayun, sinisip tie, para siguradong walang kawala. Maganda nga yan kasi alambre, Pag alambre, kinakalawang Saka napupunis na. Nakapit na yung brake switch. Yun. Saka maganda pala yung stock niya, naka steel braided brake line na siya. So kailangan siya i-bleed sa baba. I-bleed. Tapos kailangan i-pump.
copper washer, kaya kailangan na palitan. Buti kumpleto sila dito. Hanapan lang nilang ka-size. Kung yung papasok. Yung pasok. Kailangan ba dalawa? Yes, sir. Taas baba po. Oo nga pala, para sa banjo bolt. Ipitin niya, no? Ayun, may bubbles. Galing ah. Kung saan mga Pan down. kapisil. Oo nga. Sarap ng pakiramdam eh, no? Ang tibay-tibay ng pakiramdam eh. Ang tibay din kasi ng presyo. Kaya, Kano isa yan? Nasa 20. 20 plus. Kaya. Ito yung bubbles. Brake check. Sarap ng pakiramdam pag Brembo. Dali na pala tanggalin ng rear shock. Parang skeleton kasi. Nakalabas na lahat eh. Yung pala advantage ng dragster. Para siya naked bike. Easy access na lahat. Parang isusubo na lang lahat, sir. Oo nga eh. Ito pala yung walang kaparehas kasi parehas silang yung letter U, no? Yes, sir. Specific na talaga sa dragster. Balik tayo sa bike natin. Ito naman yung ating front shock. Yung harap pala madugo. So yun, para ma-access yung front shock, medyo masikip pala dito sa loob. Hindi kayang dukutin, so kailangan baklasin talaga yung kaha. So good thing left and right naman yata yung kaha niya. Dito lang tayo sa left side. Kasi dito kayang dukutin yung nut, no? Ayun na, na-expose na yung radiator niya. Radiator niya pwede lagay sa ano to, sa Aerox. Ito sa radiator niya, front mount para sa mga big bike. Sigurado makakasagap ng hangin. Gumamit ng lifter jack. Sa harapan ng mahirap, sikip. Pangalak na lang to, no? Double lock na lang to, sir. Kaya hindi sila pwede pagsabayin. May tendency maputol yung bolt eh. Kasi ikpit siya kaagad. Lock. So bali, ang mangyayari na itong sa likod na nut, itong iniikpitan ko. Tama. Bang maunang humigpit yung nut kasi mahaba eh, no? Yes, sir. Mahaba yung bolt eh. Ang magiging trabaho nila lang, is mag-lock siya. Oo. Magtatawagin natin siyang double nut. Safety pa rin. Kasi yung unang bolt naman, yung unang threads, naka-torque naman tayo. Oo. Okay, yun. Ito, may torque naman to, sir. Okay na to. Galing. Perfect. So yung kagandahan ng may torque wrench para sigurado yung higpit. Kasi pag sobrang higpit, delikado rin. Pwedeng ma-stress yung mga metal, no? Pagka sumobra. Pwede maputol. Yun na, pogi. Grabe. Collins namin. Yan sa likod, at sa harap. Collins din yan. Siyempre, Brembo Brake Master. Brembo rin sa likod. Mga 4-pot caliper pala to, Brembo. Hindi madali lang baklasin, no? Yes, sir. Akala ko nga mula pa tayo dito sa harap eh. So ito yung advantage ng scooter na parang naked bike. Pinagalo. Naked na siya eh. Kailangan check muna yung air filter, no? Natin kung anong laman. Mamaya wala na pala laman. Baka mamaya may ibon sa loob. Stock pa kaya yan. Tama itim na yung oil. Oo nga. Itim na yung oil niya. Ito yung tsura ng ano niya. Parang choco. May halong kape. Itim na pala. Yung belt natin, kamusta? Okay naman siya, sir. Wala pa naman signs na, no? Wala pa. Sa kagandahan dito, meron din silang tire changer machine. So, meron din available na mga gulong. Tingin sa atin, babaligtarin lang natin yung rotation kasi mali yung pagkakabit sa previous owner. Baligtad yung rotation ng gulong natin. Tsaka dito, meron din silang wheel balancer machine. Kaya one-stop shop na pala dito. So yung condition ng tires, okay pa naman, no? Yes, sir. Baka malambot lang siguro. Opo, malambot lang. Na-deform, no? So naka na siya, Michelin City Grip. Tiyata yung stock ito ng ano? Ito yung stock ng dragster. Okay na. So yun, ganito kadumi yung CVT kanina, oh. Pinapasok siya ng dumi, no? Wala na yata siya filter tinanggal. Yung filter ng CVT niya. Wala na eh. Kaya pinapasok ng dumi. Okay ba yung filter natin? Okay pa, sir. Ba? Okay naman, sir. Pero mas maganda niyan, sir. Palitan mo rin malawad, sir. So ito yung gear oil natin, grabe rin, no? Dumi. Ito napalitan, fresh na ngayon to. Bakit ito tumakbo ngayon to? Kasi bagong change oil eh, no? Bagong linis siya pang gilid eh. Kala panigala na. Yung ilaw ang binayaran sa kanya kaya mali. Yung taillight. So kailangan natin maglagay ng side mirror, syempre. Para street legal.
Kala ko sira na siya, maluwag lang pala. Wala lang makabili ng side mirror na maganda. Tag 300 lang ata. Hindi ba yung original? Hindi yan yung original. Yun, okay. Ito na, galing pala ng startup niya. Ano siya, may DRL pala to. Oh, bakit yung DRL niya? Bro, hirap makita kasi hindi. Sir, thank you, thank you. At kung umabot kayo sa point ng video na to, baka pwede pa kayo-like tong video and subscribe na rin po sa ating channel para patuloy pa tayo makagawa ng maraming quality contents para sa inyo. Maraming salamat mga katingin. Hanggang sa muli.